Hi guys, so meron nag-comment dito sa binebenta natin na 2024 Toyota GL Grandia manual transmission. Sabi niya nabaha daw itong Grandia natin. Okay, so kilala niyo ako mga bossing tayo, medyo mahigpit tayo sa checking. May mga nagpapasis sa akin, hindi nakakalusot sa akin yung mga bangga, nabaha. Pati yung mga tampered, di ba, chine-check natin lahat. Scanner, Kasa records, di ba, lahat yan chine-check natin para masigurado na yung bibilin ng client natin hindi palpak. Ako pa yung bumili nitong unit na to. Papabayaan ko ba makabili ko ng nabaha? So, ito mga bossing, ito yung comment niya. Sabi niya, ikaw pala nakakuha niyan. Sana maalis yung bakas ng baha kahit yung iba napalitan na din pyesa, lalo na yung computer box. Nabili na yan dati. Kaso ibinilik lang, then inaayos. Ingat sa mga baha na sasakyan tulad nito. Okay, hindi na natin hinaid yung pangalan ni bossing kasi nga, syempre, sinisiraan mo rin naman ako So, labas na lang natin yung pangalan mo. Actually, hindi yan yung dati niyang pangalan nung una niyang kinoment yan. Pinalitan lang niya. Kaya kung mapapansin niyo dun sa bandang baba, merong nag-reply sa comment niya, di ba? Yun yung dati niyang ginagamit na pangalan. Ngayon, papalit-palit siya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo mga bossing kung nabahaba talaga itong ating Grandia. Siyempre, kung meron ang evidence bossing na picture, video, syempre parang kilala mo yung seller Sabi mo, nabaha na dati na nabili na, binlek. So, malamang meron kang alam, okay? So, kung meron ka evidence, bossing, labas mo. Upload mo sa video. Ikakasira ko yan. Malaking scoop yan. Kumbaga sa mga nagbabalita, malaking balita yan pagka nagkataon. Ilabas mo yung evidence, bossing, okay? So, eto, ako naman, papakita ko sa inyo yung proof. Ba't ko siya binili? Syempre, kung nabaha yan, hindi ko yan bibilhin Diba? Siyempre sa higpit ko ba namang mag-check, ba't ko naman bibilhin kung alam kong nabaha? Ngayon, ano ba yung pinagbabasihan ko para masabi ko hindi nabaha yung sasakyan? May mga signs mga bossing at yun yung ipapakita ko sa inyo. Pero bago lahat yan mga boss, siyempre, bago kayo maniwala sa mga comments, anything, tignan nyo muna yung profile ng tao. Unang-una, kagagawa lang ba? Pangalawa, legit ba yung profile? Mamaya kasi dummy account. Okay? Then, chinek ko kasi sa page namin mga bossing, nagagawa namin i-check yung comment. Halimbawa, i-search lang namin yung pangalan. Nakikita namin yung mga comments nila. Okay, mga comments nila lahat, kahit yung mga ilang years ago na. So ito, tinignan ko yung mga kinoment niya sa page natin. Mukhang matindi galit sa atin ni bossing. Tingnan yung mga comments niya. Nakadugas na naman, animal. Ayan, mekaniko daw siya. May ha-ha-ha effects pa, emoticons pa. Jeep Dr. PH, papanggap ka na mekaniko, nahihiya na kami mga kapitbahay mo ungas. O, magkapitbahay daw kami ha. Tanungin natin mga bossing, sige nga, saan po ako nakatira kung magkapitbahay tayo? Okay. Sabi niya magkapitbahay daw kami, so dapat alam mo boss kung saan tayo nakatira ha. Jeep Dr. PH, tigilan mo na pagpapanggap na mekaniko dahil nahihiya na mga kapitbahay mo. Oh, kanina magkapitbahay tayo, ngayon kapitbahay ko na lang. Hindi na tayo magkapitbahay bossing. Tapos ito. Isa to sa nagpahamak sa pinsan niya nasa abroad, nabili Honda CR-V, sira transmission at dinala pa nito sa kasa ng Hyundai. Talaga. Huwag maniwala sa pagpapanggap na mekaniko at may dala scanner kasi kung pinsan niya ay hanggang ngayon nabaon sa utang. Jane, sabi ni Basher, baon ka na daw dyan sa utang, sabi niya. Sabi niya, yung pinsan ko nasa Slovenia, okay? Kung baon siya sa utang, ang tawag sa akin dito, squatter na. Okay, alam nyo na ibig sabihin, napakayaman ng pinsan ko, nasa Slovenia. Doon na yung nakatira mga bossing, may negosyo siya doon. Okay, hindi siya OFW doon, doon na siya nakatira. May mga negosyo siya doon, paano siya nabaon sa utang. At yung sinasabi niyang Honda CR-V na sira transmission, nasa vlogs ko pa, nasa YouTube ko pa mga bossing yung videos niyan. Baka hindi nyo napanood yung video na yon. Yes, sinamahan ko si pinsan na bumili ng Honda CR-V dati. Ngayon, hindi pa siya ganun kasanay na mag-drive dito sa Manila, kaya sabi niya sa akin, uuwi na siya ng probinsya, ako na magdala ng CR-V sa probinsya. Okay, sa Nueva Ecija. And may video yan mga boss, mula Quezon City hanggang Nueva Ecija dinala namin. Pagdala ko doon mga bossing, alam mo ba, ang dami nilang napagdalhan ng CR-V. Nadala ng Dinggalan. Umuwi ng Baguio. Imagine niyo Dinggala, mula Cabanatuan napunta ng Dinggalan, nakabalik. Mula Cabanatuan, dinala niya ng Baguio, nakabalik. Mula Cabanatuan, dinala niya ng Baler, nakabalik. Ngayon, nasira yung CR-V. Bakit? Kasi meron doon na, ayoko na lang pangalanan pero sabi niya Hyundai daw. Hyundai, pero hindi Hyundai yon, okay? May pinagdalan si pinsan na kasa sa Cabanatuan kasi subject for change oil na yung makina. Siyempre, alangan man dalhin niya sa akin dito kung meron naman pwedeng mag-change oil doon.
Ngayon, yung nag-change oil doon, ang dami ng pinagsasabi na palitan natin ng gulong, palitan natin ng bushing, palitan natin ng ganto-ganto ganyan. Hanggang sa dumating yung punto na sabi nung kasa or ng talyer, palitan po natin yung automatic transmission fluid nyo ma'am, maitim na. Okay? So, syempre, yung pinsan ko, walang alam sa sasakyan. Sige, kung ano sabihin ng talyer, ginagawa niya. Pinalitan ng gulong, pinalitan ng bushing, pati yung sa transmission fluid pinalitan. Ang problema, may video yan mga bossing. Anong ginawa sa transmission? Sa mga nakakalam mga bossing, ang Honda CR-V kasi is conventional type yung kanyang automatic transmission. Meron kasi mga iba't ibang type ngayon ng automatic transmission. Yung CVT, conventional type, yung pinakanauna, yung DCT. Okay, may mga DCT na ngayon. Okay? Pero iba-iba, kahit pare-pareho silang automatic transmission mga bossing, magkakaiba sila ng behavior, magkakaiba sila ng klase. So magkakaibang klase rin yung langis nila. Alam niyo ba kung ano nakasira doon sa transmission? Hindi sira yung transmission mga boss kasi kung sira ang transmission nun, mula rito sa Maynila, di na namin madadala ng Cabanatuan. Mula Cabanatuan, hindi na magagamit ng pinsan ko yung papuntang Baler, Dingalan, Baguio. Hindi niya magagawa yon. Nasira yung mga bossing mula nung pinilitan ng langis. Bakit? Kasi conventional po yung transmission ng CR-V, kaya ang dapat na kinakarga doon is Honda ATF DW1, kagaya na sa picture. Ngayon, anong kinarga ng talyer? Lately ko na lang po kasi ito nakita. So, nung ino-observe ko yung resibo, napansin ko merong ATF na 6 liters. So, nung mismong pinalitan po ng bushing, nagpalit po din po ng ATF, yung langis ng transmission. Tama po? Tama. Yes, sir. Sino po nag-recommend, sir, na magpalit? Si Jenny po ba o kayo po? Ang nag-recommend na palitan ako kasi yung ATF ng CRB is ano na siya, yung maitim na siya, tapos tunog na yung ATF. Maitim na po, kaya po ni-recommend Ngayon, niyo po. nangyari lang sa kanya noong una, recommendation. Kaya lang sabi ni Ma'am Jenny na palitan na. Sige po. Palitan namin. Pwede ko pong malaman, sir, yung klase ng langis na sinali niyo po noong August 2 na po yun. Hindi ba sinend ko na sa'yo kahapon nung mag-chat tayo? Okay, yun po yung total na anong pangalan po nun? CBT. Total na CBT po. Apo, yun po yung sinali ninyo. Okay po. Kinargahan ba naman mga bossing ng CVT fluid? Okay? Sa mga nakakaalam, alam nyo kung ano magiging effect kapag ang conventional na transmission ay kinargahan ng CVT. Ngayon, hindi ko kilala yan si bossing, so baka siya yung mekanikong nagsali ng CVT fluid at galit na galit tapos sa akin isinisisi kasi sila yung nakasira ng transmission. Anyway, balik tayo rito sa Grandia. Papakita ko sa inyo mga bossing kung ano bang basis ko para masabi ko na nabaha ang isang sasakyan or hindi. Okay, ito. Mga bossing, skip na natin yung pinaka-itsura nung sasakyan. Okay? Diretso na tayo dun sa physical ano niya. Okay, dito. Makikita nyo rito. Pag nabaha ang isang sasakyan, ang una-una namin tinitingnan mga bossing, lahat ng metal parts. Nakikita nyo yung tornilyo na yon. Yun. Nakikita nyo? Yung mga tornilyo na yung mga bossing, pag nabaha, ano tingin nyo mangyayari dyan? Kakalawangin. Pero tingnan nyo yung itsura ng mga tornilyo. Meron ba kayo nakikitang kahit konting kalawang? Yung kanyang condenser na nasa harapan mga boss, kapag nabaha yan, kahit na hindi yan stainless mga bossing, magkakaroon yan ng kalawang. Okay? Yung dito sa part na to, magkakaroon to ng maraming heavy putik-putik or anything. Ngayon dito tayo sa loob. Sa loob tayo. Railings ng upuan. Silipin nyo maigi. Yung mga railings ng upuan na yung mga bossing is bakal po yan. Ngayon, kapag nabaha po, kakalawangin ng husto ang mga bakal na yan. Tignan nyo kung meron pong sign ng kalawang, kahit konti. Tignan nga po natin. Ayan. Ito, itong part na to. Sa ilalim ng dashboard. Nagbabaklas na tuloy ako. Ayan, okay. So, itong part na to, ito, sa itsura po ba niya kinalawang? Binaha. Itong bagay na to, mukha po ba siyang binaha? Itong mga bakal na to, mga bossing, mukha po ba siyang binaha? Sige po. Kung meron po kayo nakikitang anything dyan, mga boss, na sign na nabaha po siya. Yung dirt, tingnan nga natin, mukha bang binaha yung carpet? Ayan. Ayan, yung styro. Tingnan niyo po kung gaano kaputi. Itong, ano na to, carpet na to. Ayan, itong mga bakal na to, mga bossing. Okay? Sige lang, hanap pa tayo mga boss. Baka meron pa tayong sign na makikita na binaha sa sasakyan na to. Yan. Mga bolts ng upuan.
Yung mga little rusted parts mga bossing, hindi may iwasan. Kagaya ng maliit na yon, hindi na iwasan yan. Okay? Dito, lagayan ng jack. Tingnan nyo guys kung gaano kalinis. Yan. Hanap pa tayo mga bossing. Baka sabihin nyo, doon lang ako sumisilip sa mga madaling masilip eh. Okay. Tingnan nga natin dito. Mukha ba siyang may mga putik-putik? May mga, ayun, yun. Tingnan nga natin. Pag nabaha, mga bossing, makikita nyo yung libag-libag ng putik at dumi. Ayan. Mukha bang may sign na nabaha. Dito tayo sa likod, mga boss. Ayan. Buksan lang natin tong likod. Ito. Pag nabaha ang isang sasakyan, mga boss, etong mga to. Matindi ang kalawang yan. Ito, matindi ang kalawang yan. Itong pambaba ng gulong, matindi ang kalawang yan pag nabaha po. Pati itong mga railings, bakal-bakal at tornilyo ng upuan na yan. Makikita nyo yan, nagkakalawang yan. Okay? Dito tayo sa harap, mga bossing. Brakes, ganun din. Tingnan yung mga brakes natin. Di ba? Actually, kahit sa ilalim tayo sumilip, wala po kayo makikita dyan na sign na nabaha po. Itong sasakyan na to. Yan yung mga bossing. Dito tayo. Mami, patulong nga ako. Ito. Lagayan ng baterya. Sa mga nakakaalam mga boss, alam nyo kung gaano kahirap tanggalin ang baterya ng GL Grandia. Kaya kung nabaha to, isa to sa mga mahirap linisan. Tignan nyo, mga boss. Kung nabaha, ito alikabok. Normal yan eh. Pero ayun, tingnan nga natin. May mga sign ba? Tingnan nga natin mga singit-singit nitong GL Grandia. Dito. Ayun. Meron ba kayo nakikita mga putik? Alam nyo na kung ano itsura ng putik ng putik ng baha. Ayun, tignan nyo yung mga tornilyo na yon. Kung nabaha po itong mga bossing, kinalawang na ang mga tornilyo na yan, mga boss. Dito sa loob, tignan yung mga bakal-bakal ko. Oh, di ba? Dito sa ilalim, railings ng upuan. Ultimo yung foam ang puti. Yung mga sakit, kung makikita ninyo, ni wala pang kumakapit na dumi. Kapag binaha po ito, papasukan na yan ng mga konti-konting libag-libag ng dumi. Tingnan yung sakit, oh. Napakalinis. O, di ba? May mga tao talaga mga bossing na syempre hindi nila ako mahanapan ng butas, gagawa na lang sila ng paraan or gagawa na lang sila ng kwento. Para syempre, masiraan nila tayo. Pero alam natin yung credibility natin. Ayan, tignan nyo mga bossing, mga tornilyo na yan sa palagay nyo kapag nabahayan. Hindi yan kakalawangin. Kakalawangin yan mga boss. Yung mga part na yan. Yan. Makikita nyo naman mga boss kung binaha talaga ang isang bagay. Ayan. Sa tambucho. Isang tambucho mga bossing sa talagang maging fully affected kapag nabaha. Dito, tingnan nyo mga boss. Mga tornilyo sa harap ng makina. Yung mga yan. Kakalawangin yan mga boss. Tingnan nyo. Meron ba kayo nakikita kahit konting putik-putik? Alikabok, oo. Hindi maiwasan yung alikabok eh. Kasi open yung ating engine eh. Pinapasok dito ng hangin yan eh. Pinapasok eh. Pero wala kayong makikitang kalawang tsaka putik. Ayan oh. Oh, tingnan nyo naman guys kung gaano kalinis. Oh, yan. So kayo mga bossing, nasa sa inyo po yan kung maniniwala po kayo sa nag-comment. Pero ako, mataas ang credibility ko pagdating sa ganyan mga boss. Hindi ko pinababayaan na makabili ng nabaha, bangga, tsaka tampered mileage yung mga nagpapasama sa akin na bumili. What more kung ako yung bibili? Di lalong mas mahigpit ako, di ba? So, si bossing na kapitbahay daw namin, na feeling close sa pinsan ko at mukha na daw naghihirap yung pinsan ko sa ibang bansa. Pero yung pinsan ko na yung mga boss, ayoko na sabihin, basta kung pagko-compare namin yung buhay ko, yung assets na meron ako sa assets niya, nako, mahirap pa ako pag ikirumpara dun sa pinsan ko na yon. Tsaka, kayo na lang bahala, panoorin nyo na lang yung sinasabi niyang sa CRV. Alam ng mga totoong nakafollow sa akin kung anong istorya ng CRV na yon. Siyempre, si Bossing, nakita nyo naman yung mga comments niya, puro bashing. So talagang mukhang ginagawa ang paraan ni Bossing na masiraan ako sa social media. Kaso, good luck kung magsasucess ka. Pero ako mga Bossing, alam nyo yung honesty ko, transparency, and siyempre, sa bawat sinasamahan natin, kasama natin, dignity natin. Okay? So,